Nagulat ako nang makita ko si Maria na nakayukyuk at natutulog sa gilid ng kamang hinihigan ko. Mahal. Mahal. Yugyug ko sa balikat niya. Hindi na ako nakatiis kaya ginising ko siya kahit magalit pa ito sa akin. Gusto ko kasing makasigurado kung tama ang hinala ko na nasa private room kami ng ospital namin. Base kasi sa design ng wall at sa mga furniture. Bakit? Hikab niya na may halong inis sabay dilat ng mga mata. Mahal? Oh my God, gising ka na! Nagulat ako nang umiyak siya at bigla niya akong yakapin. Naramdaman ko naman ang hapdi sa ibang parte ng katawan ko. Noong pumasok sa isip ko ang nangyari sa amin ni Manny. Kaya pala pakiramdam ko din ay mabigat ang kanang binti ko. Naalala ko na din kung saan kami. Kaya pala sabi ko pamilyar nga ang silid na kinaroroonan namin. Shh, I'm safe now. Don't cry. Alo ko naman sa kanya. Hinagod-hagod ko pa ang likod niya. Sabi ko kasi sa'yo huwag kang babiyain ng gabi. Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Galit niya sabi. Bumitaw na siya sa pagkakayakap namin kaya nagilty naman ako. I'm sorry. I'm sorry. Hingim pa umanhin ko. Ano nangyari sa binti ko? Bakit parang hindi ko maigalaw? Nagtatakang tanong ko sa asawa ko. Inoperahan yan kanina. May nabali daw kasing buto sa may tuhod. Sumisinghot na tugon niya. Napasigaw ako dahil sa frustration. Sinuntok-suntok ko pa ang hita ko. Mahal, tama na yan. Awat niya sa akin. Hinawakan pa niya ang dalawang kamay ko para pigilan ang pagsuntok ko sa hita ko. Kung nakinig sana ako sa iyo, mahal, hindi ako magkakaganito. Naiiyak ko nang sabi. Niyakap niya naman ako. Huwag mo sisisihin ang sarili mo. Aksidente nangyari. Pag-aalo naman niya sa akin. Kamusta nga pala si Manny? Tanong ko sa asawa ko nang maalala ko ang piloto. Nagpunas na din ako ng tissue sa gilid ng mata. Okay naman siya. Sinamento lang ang binti. Ikaw lang ang napuruhan. Malungkot niyang tugon. Kumala siya sa pagkakayakap namin para punasan ang mga mata niya na may luha. Ano sabi ng doktor? Tanong ko ulit sa misis ko pero hindi na siya nakasagot dahil may kumatok sa pinto ng pribadong silid ko. Pasok! Ako na ang sumagot. Good morning, Mr. Kabantog. Magiliw na bati ng doktor sa akin pagpasok niya. Good morning to Dr. Velez. Tugon ko namang bati. Si Marian nga pala asawa ko. Pakilala ko naman sa misis ko sa bagong dating. Oh, good morning, Mrs. Kabantog. Bati niya kay Marian. Tumugon naman ang bati ang asawa ko. Nag-asawa na po pala kayo? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi siguro mapigilan ang sariling hindi mag-usisa. Oo, last month lang. Tipid ko sagot. Medyo naiinis na nga ako dahil ang dami pang tanong. Hindi pa sabihin ang talagang pakay niya. Oh, namilog pa mga labi niya. Sana laman. Tahimik lang kami mag-asawa. Kumusta ang binti ko? Pag-iba ko naman ang topic para hindi na magtanong ng kung ano-ano tungkol sa amin ni Marian. Kunwari pag-aalis ng bara niya sa lalamunan. Successful naman po operation. Maghihintay tayo ng 1 month para tanggalin yung banda sa binti mo. Doon pa lang natin malalaman kung makakalakad ka pa ng diretso o piki na. Seryosong paliwanag niya. Napapikit na lang ako at napakuyom ng mga braso sa nalaman. Napatakip naman si Marian ang kamay sa bibig. Nakita ko ding yumuyugyug ng bahagi ang balikat niya, tanda na umiiyak siya. Labas na ako. Okay naman ang mga vital signs mo kaya kahit mamaya o bukas, pwede ka nang lumabas dito. Salamat. Pilit ang ngiting tugon ko. Okay, mauna na ako Mr. and Mrs. Kabantog. Paalam pa niya. Tumango lang ako. Tsaka ako kinabing ng yakap si Marian na paduloy pa din sa pag-iyak. Excuse me. Pumalit pala ang doktor ko nang hindi namin namalayan. Kaya naglayo muna ng bahagya ang mga katawan namin. Pwede po ba kita makausap ng sarilinan, Mrs. Kabantog? Seryoso niya sabi sa asawa ko na makita niyang nasa kanya na ang pansin namin mag-asawa. Gulat namang napatingin sa akin si Marian. Nagtataka siguro kung bakit siya kakausapin. Sige na mahal, baka importante sasabihin ni Doc. Wika ko, kaya lang tumungo si Marian palabas ng pinto. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mrs. Sa kalagayan ngayon ni Ricky, dapat mahabang pasensya ang kailangan. Mainit kasi yung benda tapos hindi pa siya komportable sa sakit nito dahil limitado lang ang galaw niya. Higit sa lahat ay magiging mainitin ang ulo niya dahil makukulong siya sa loob ng bahay nang hindi niya ginagawa dati.
Mahabang pangunawa ang kailangan, Mrs. Kabantog. Mahabang paliwanag niya. Tahimik lang ako nakikinig pero sige pa din ang pagtulo ng luha ko sa makinis kong pisngi. Naalala ko din kasi ang mama ko. Nagkadalawa patuloy silang aalagaan ko na hindi makalakad ngayon. Okay po. Salamat. Magalang kong tugon. Hindi naman ako makatingin sa kanyang mga mata ng diretso. Ayoko kasi makita niya na umiiyak ako. Sige, mag-round pa ako sa ibang pasyente. Paalam nito sabay talikod sa akin. Kinalma ko muna ang sarili ko bago pumasok sa silid ni Ricky. Ano sabi ng doktor? Tsaka bakit hindi na lang dito sinabi at kailangan sa labas ka pa kinausap? Kunot ang noong sabi niya. Kaya malalim ako napabuntong hininga dahil nag-uumpisa ng mairita si Ricky na hindi naman siya ganoon dati. Tungkol lang sa gamot mo. Baka daw kasi hindi mo inumin kapag madami. Pagsisinungalin ko na lang sa bayo ko ng ulo ko. Nag-uumpisa na naman kasing mangilid ang mga luha ko. Yun lang, sa labas ka pa kinausap? Yamot na tugon nito. Punta lang akong banyo. Inayos ko ang boses ko para hindi siya makahalatang umiiyak ako. Pagsarado ko pa lang ng pinto ng banyo ay doon ko pinakawalan ang impit kong hagulhol. Binuksan ko pa ang gripo para hindi ako masyadong marinig sa labas. Hindi pa nga kami nakakauwi sa bahay ay mukhang malaki na ang magiging problema ko. Tapos si mama pa, ganoon din ang sitwasyon. Matatagalan pa naman ang bakasyon ng nurse ni mama na nasa probinsya. Kailangan kasing may katuwang ako sa pag-aalaga sa dalawa. Hindi ko kakayanin kung ako lang mag-isa. Salamat po. Pasasalamat ko sa nagbuhat ng mga nurse kay Ricky. Paupo sa kama dito sa kwarto namin sa bahay. Inilabas na namin siya sa ospital kahit bukas pa sana. Naiinip daw kasi siya sa loob ng ospital. Kaya wala kami nagawa kundi ang iuwi na siya. Lagi kasi siyang iritable. Sinabi ko nga sa kanya na sa guest room na lang kami sa ibaba muna magkwarto para madali siyang mapuntahan ng mga kasambahay ko kung sakaling may kailangan siya. Hindi pa kami mahirapan sa pagbabataas ng hagdan. Hindi siya pumayag. Hindi pa daw niya nasusulit ang pagtulog sa kwarto namin mag-asawa tapos iiba ko siya ng kwarto. Hindi na lang ako kumibo. Ito na yata ang sinasabi ng doktor na magiging uncomfortable siya lagi dahil sa kalagayan niya. Kung sa bagay, kung sa akin naman mangyayari iyon ay baka mainis din ako dahil hindi ko muna magagawa ang mga dati kong routine. Gusto mong kumain? Malambing kong tugon. Kami na lang dalawa ang naiwan dito sa master's bedroom. Hindi siya sumagot pero sumenya siya. Ibig sabihin ay pinapalapit niya ako sa kanya. Umupo naman ako sa tabi niya, sa kama. Iniakbay niya isang braso sa balikat ko at saka niya ako nilamukos ng halik. Matutulog muna ako, mahal. Paalam niya kaya inayos ko ang pwesto niya sa paghiga para komportable siya. Ayos ka na? Tanong ko pa. Tumangulang ito at saka ako mabilis na hinalikan sa mga labi. Kinalig naman ako ng konti. Dalangin ko nga sana laging ganito kami. Hindi na sana mainitin ang ulo niya. Gagawin ko naman kung anong gusto niya basta wag lang siyang maging aborido. Paliligo lang ako. Saad ko. Hindi na siya sumagot dahil nakapikit na. Hindi ko alam kung tulog na ba o hindi lang niya naririnig ang sinabi ko. Paglabas ko ng banyo at pagkabihis ay alam kong tulog na siya dahil payapa na ang kanyang paghinga. Lumabas ako ng kwarto namin para magmerienda sana sa kusina. 3:00 na pala ng hapon nang tingnan kong oras sa cellphone ko. Ma, kumusta po kayo? Bati ko sa aking ina na nasa sala at nagaganchilyo ulit. Kayo ang dapat kong kumustahin. Tugon ni mama. Ibinaba muna niya ang ginagawa sa kandungan niya at saka ako pinagmastang mabuti. Tulog kasi siya kaninang dumating kami nila Ricky kaya hindi niya nakita ang itsura ng asawa ko. Ayos naman po. Ayun po, natutulog siya ngayon. Malungkot kong tugon sa aking ina. Umupo pa ako sa katabi niyang sofa. Sana ngayon makalakad na ako para matulungan kita sa pag-aalaga sa asawa mo. Nagkadalawa pa kami ngayong alagain mo. Dahil sa sinabi ni mama, ay naalala ko na may therapy nga pala siya ngayon. Hala ma, may therapy po kayo ngayon, di ba? Gulat kong tanong sa kanya. Oo, alangan namang iwanan mo ang asawa mo para samahan ako. Sagot naman niya. May darating pong nurse mamaya. Tinatapos lang po ang duty niya sa ospital. Tulog naman po si Ricky. Pagbibili na lang po ako sa kasambahay at sasamahan ko po kayo sa klinik. Determinado kong tugon. Bahala ka nga. Nasabi na lang ni mama dahil itunula ko na ang wheelchair niya papuntang kwarto niya para mabihisan. Nagbilin nga ako sa mga kasambahay na may darating namang nurse. Sinabi ko din na pakitingnan si Ricky sa taas habang wala ang nurse. Bago naman siguro magising ang asawa ko ay nakauwi na kami ni mama.
Sabi ko na lang sa isip. Pinag-drive ulit kami ng driver namin hanggang sa pag-aaring ospital ng pamilya ng asawa ko. Dito din nakakonfine si Ricky kanina. Nakilala na siguro nila ako kaya marami nang bumabati sa aking mga staff at nurse ng ospital. Hindi gaya nung una kaming pumunta dito ni Mama na walang pumapansin sa akin. May kumuha pa nga ng wheelchair ni Mama sa pagkakahawa ko at siya na nagtulak pagkatapos tanungin kung saan kami pupunta. Salamat. Matamis ang ngiting tugon ko sa staff na naghatid sa amin hanggang sa labas ng pinto ng klinik ng doktor ni Mama. Yumuko lang ito at umalis na. Nawili naman kami sa pagta-therapy ni Mama dahil nakakatagal na siyang walang hawak habang humahakbang kaya hindi ko na malaya ng oras. Malapit nang dumilim nang makarating kami sa bahay namin. Medyo kinabahan ako dahil matagal ako nawala. Siguradong maiinis na naman ang asawa ko sa akin ito. Ma'am, nagwawala po si sir sa itaas. Kanina pa po kayo hinahanap. Makasantakot sa mukha ng nurse na kinuha ng mga bianan ko para makatulong ko nga sa pag-aalaga kay Ricky. Ipinakilala na siya sa akin kanina sa ospital kaya alam ko ang mukha niya. Walang sabi-sabing tinalikuran ko siya at mabilis kong binagtas ang hagdan namin para makalating agad sa master's bedroom. Mabuti na lang at yung driver na ang maghahatid sa mama ko sa kwarto niya. Pagbukas ko ng pinto ng master's bedroom ay tumambad sa akin ang mga gamit namin na nasa vanity table na nakakalat sa carpeted na sahig. Mahal? Tawag ko sa pangalan niya. Nakaupo pa din siya sa kama pati na ang mga unan at comforter ay gulong-gulo. Saan ka galing? Sigaw din niya. Nalalaki pa ang mga mata kaya napaigtad ako sa gulat. Ngayon lang niya kasi ako nasigawan. Kahit noong magkasintahan pa lang kami. Nangilad na din ang mga luha ko dahil sa takot sa kanya. Nag-therapy kasi si Mama. Sinamahan ko lang. Nauutal kong sagot. Hindi rin ako makalapit sa tabi niya. Natatakot kasi ako na baka saktan niya ako. Pinipilipit ko naman ang mga daliri ko dahil sa nervyos. Mama? Mama mo na naman? Puro ka na lang, Mama. May sakit din ako. Lumpo na din. Kailan kaya na ako naman magiging priority mo? Kailangan din kita ngayon. Sigaw pa din niya kaya yung luhang nasa gilid lang ng mga mata ko ay tuluyan ang pumatak sa magkabilang pisngi ko. Nakatulog lang ako sa nabiyan mo na ng layas. Tapos ipapasa mo pa sa nurse ang pag-aalaga sa akin. Baka pwedeng ako naman. Ako muna. Sigaw pa din niya kaya napatakip na lang ang dalawang kamay ko sa buong mukha ko at saka ako napahagulhol. Hindi ko sukat akalain na darating kami sa puntong ganito. Napapipiliin ako sa pagitan ng mama ko at ng asawa ko. Kaya mas lalo ko napahagulhol ng iyak. Mabuti na lang at soundproof ang kwarto namin. Hindi naririnig ang sigaw ni Ricky sa labas ng aming silid. Hindi ko na nga alam kung ilang minuto ko na sa ganoong ayos hanggang sa mahimasimasan ako. Pumunta muna ako sa banyo para mag-ayos ng sarili at saka ako tahimik na isa-isang pinulot ang mga ikinalat niya sa carpeted na sahig at ibinalik sa dati nitong kinilalagyan. Ito na po mama dinner niyo. Magalang nasabi ng kasambahay nang buksan ko ang pinto ng kwarto namin dahil may kumakatok. Nagtataka naman ako nakatingin lang sa tray na hawak ng kasambahay. Baka kasi makita ng kasambahay na namamaga ang mata ko. Ako nagpadala niyan. Sagot ni Ricky dahil sa pagiging busy ko pala sa pagliligpit kanina hindi ko na malayang nagpahatid siya ng pagkain namin. May intercom kasi dito na nakakonect sa kusina kaya walang kibong nilakhan ko ang bukas ng pinto para makapasok ang kasambahay. Inilapag naman ito sa center table ng mini sala nitong kwarto ang bit-bit niyang food tray. Labas na po ako ma'am. Sir, kung wala na po kayong iuutos. Magalang nasaad ng kasambahay dahil bago pa nga lang kami mag-asawa ni Ricky ay hindi ko pa kabisado ang mga pangalan nila. Ang mayordoma lang ang kilala ko dahil tinatawag namin siyang Manang. Mahal, wala ka na bang idadagdag na gusto mong kainin? Malambing niyang tanong sa akin kaya napapitlang na naman ako dahil naiba ang trato niya sa akin. Wala na. Mabilis kong sagot. Kahit hindi ko pa napagmamasa ng mga pagkaing dinala ng katulong. Baka kasi magalit na naman ang asawa ko kaya sumagot agad ako. Sige na Aida. Tatawag na lang ako mamaya kung may kailangan kami. Sabi niya sa katulong. Sige po sir, ma'am. Bababa na po ako. Paalam ni Aida. Paglapat ng pinto ay dumako na ako sa minisala para kunin ang food tray at ilapag sa ibabaw ng mga hita ni Ricky. May stand naman ang tray kaya hindi literal na nakadagan sa mga hita niya. Hindi ka ba kakain? Takang tanong ng asawa ko sa akin kaya gulat naman ako napatingin sa kanya. Talaga bang pinapasabay niya akong kumain sa kanya?
Hindi na ba ito galit sa akin? Hindi ko malaman kung ano yung sasagot ko. Nang madako naman ang paningin ko sa nakapatong na tray na pagkain sa kandungan niya, ay noon ko lang nakita para pala sa 2 tao ang dami ng pagkain. Tahimik na lang ako umupo sa tabi niya, tsaka walang kibo na sumubo. Hindi naman ako nakakain ng ayos dahil sa pamumuong bara sa lalamunan ko. Pinipigilan ko lang kasing maiyak ulit sa harapan niya, lalo na sa harapan ng pagkain. Ipinaglalagay pa nga niya ako ng ulam at kanin sa plato ko. Susubuan pa nga niya ako, kaya ay susubuan ng prutas na nakaslice na. Pero wala pa ding nagsasalita sa amin dalawa hanggang sa matapos kaming kumain. Ako na magbababa nito. Paalam ko sa kanya pagkatapos ko siyang linisan ng kamay at bibig at saka painumin ng gamot. Tukoy ko sa food tray na naubos namin ang lahat ng laman ng mga plato at mangkok. Sinigang na hipon sa kamyas kasi ang dinala na may nakaslice na maliliit na sari-saring prutas, tsaka isang pitcher ng tubig. Wag na, ipapakuha ko na lang. Tugon niya. Hindi na ako kumibo, baka kasi kapag nagpilit pa ako ay maiba na naman ang mood niya. Narinig ko na nga siya na tumawag sa intercom at nagbilin sa kasambahay. Tahimik lang ako na nakatayo sa gilid ng kama na parang naghihintay ng iuutos pa niya. Lilinisan na kita? Pag-atubilo kong tanong sa kanya. Naiilang pa kasi ako kaya tatanungin ko muna siya kung papayag ba siya o hindi. Para hindi na uminit ang ulo niya. Yes, mahal. Matamis ang iting tugon niya. Napakagat na ako sa babang labi ko sa pagpipigil na namang maiyak. Kahit kasi pinangunahan ako ng doktor ni Ricky na magiging moody siya, ay hindi pa din matanggap ng isipan ko. Sanay kasi akong masayahin siya at hindi nakikipagkompetensya ng atensyon sa mama ko. Ngumiti lang akong hindi labas ang ngipin bilang tugon at saka tumalikod para kumuha ng maliit na palanggana. Nilagyan ko pa ng body wash ang tubig para mabango pa din siya kahit na hindi maligo. I'm sorry, mahal. Dinig ko sabi niya habang pinupunasan ko ang dibdib niya ng towel na inilublob ko sa tubig na may halong body wash. Natigilan naman ako dahil sa sinabi niya. Napakagulhol na naman ako ng iyak dahil hinawakan niya ang kamay ko na may hawak ng bimpo at saka ako kinabig para makulong sa dibdib niya. I'm sorry. I'm sorry. Naiiyak na din niyang hingim pa umanhin. Hinalik-halikan pa niya ang buong mukha ko kahit nahilam na ako sa mga luha. Sinubsob na niya sa malapad niyang dibdib ang mukha ko at mahigpit akong niyakap habang humihingi pa din ang paumanhin sa akin. Pareho na kaming umiiyak na nakakulong sa mga braso ng isa't isa. Pasensya ka na ha? Naging mainitin ang ulo ko dahil sa nangyari sa akin. Kung nakinig lang sana ako sa iyo na kinabukasan na ako umuwi, hindi sana tayo nagkakaganito ngayon. Paliwanag pa niya. Mahigpit na yakap at pag-iyak pa din ang itinugon ko na lang sa kanya. Ilang minuto din kami sa ganoong ayos bago kami mahimas-himasan. Itunuloy ko na ang paglilinis sa kanya at pagbihis. Bago ako naman ang naglinis ng katawan. Nakayakap ako sa kanya habang natutulog kami at nakaunan sa braso niya pero madalas kaming magising dahil lagi siyang pumipihit sa paghiga. Gusto mo patungan ko ng unan? Baso yung tanong ko. Naaaburido na naman kasi siya. Nakikita ko sa gwapo niyang mukha. Pipihit kasi siya sa kaliwa pero hindi mabuhat ang kanang binti na may benda. Napapakamot na lang din siya sa ulo niya dahil sa frustration. Malikot kasi siyang matulog. Hindi naman siya makatagilid sa kanan dahil madadaganan naman niya ang binti niyang may sugat. Pwede ba, mahal? Pakiusap niya kaya tumayo ako at bumaba ng kama at saka ko siya tinulungan na tumagilid. Binuhat ko ang binti niya at saka ko ito ipinatong sa unan. Komportable ka na dyan? Malambing kong tanong. Tumango naman siya kaya bumalik ako sa pagkakahiga. Yumakap pa din ako sa kanya kahit na nakatalikod siya sa akin. Hinawakan na lang niya ang braso ko. Mag-uumaga na nang maramdaman kong hindi na naman siya mapakali. Kaya nagising ako. Bakit? May pag-aalalang tanong ko. Nakatihaya na siya ng higa. Nakakunot na naman ang noon niya. Nakita ko nang buksan ko ang lampshade na nakapatong sa side table sa gawin niya. Gusto ko na tumagilid sa kanan eh. Inis na niyang tugon. Hindi pwede, madadaganan ng binti mo. Paliwanag ko sa kanya kaya mas lalong naaburido dahil panay ang kamot sa ulo niya na akala mo'y maraming kuto. Nagulat ako nang bigla na lang siyang sumigaw. Mahal! Tawag ko sa pangalan niya sabay yakap ko sa kanya. Nahihirapan ako matulog! Mas dumami pa ang gatla sa noon niya. Hindi talaga kasi siya nakakatulog ng isang pwesto lang buong magdamag. Madalas talaga siyang pumihit-pihit sa paghiga.
Madadaganan ka sa binti mo. Paliwanag ko sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi mahiga ng nakatihaya. Nalagyan ko na lang ng una ng ilalim ng binti niya na may benda. Nahiga ulit ako at saka natulog. Late na nga ako nagising kinaumagahan dahil sa puyat. Feeling ko ay nawalan ako ng silbi dahil sa pagkaka-aksidente ko. Kung nakinig lang sana ako sa asawa ko na wag nang bumiyahe ng gabi pabalik na Maynila ay hindi ako magkakaganito. Pati tuloy sa biyanan ko ay pinagseselosan ko na. Dati namang hindi. Suportado ko pa nga sila sa pagpapagamot at saka madalas na akong mainis o maaburido. Laki sa gabal kasi na hindi ko maikilos ang mga binti ko, lalo na sa pagtulog. Malikot pa naman akong matulog. Hindi pwede sa akin ang iisang pwesto. Hindi mo din magawa ang mga dati mong ginagawa. Tapos naalala ko pang binata yung therapist ng bianan ko na pinsan ng hipag ko. Nakakaramdam pa ako ngayon ng selos dahil magkakasama silang dalawa na matagal. Kaya kahapon nung malaman kong nandoon sila ng bianan ko ay hindi ko mapigilang tubuan ng selos. Kaya nga yung kasamahan niya dati sa Coffee Prince, nakakwentuhan niya at mukhang close sila dahil nagtatawanan pa sa pantry area. Nung una kami magkakilala ay pinalipad ko dahil nagseselos din ako. Ayoko may ibang lalaki siyang kangitian, pwera na lang sa mga kaibigan ko at tobyo ng best friend niya o mga kamag-anak namin. Kaya mas lalo ko naiinis dahil magkasama sila kahapon tapos iniwan niya ako habang natutulog. Feeling ko ay kaya niya akong palitan kahit na anong oras kahit hindi naman siya ganoong babae. Naiinip na ako sa loob ng kwarto tapos yun pa nga ang malalaman ko sa mga kasambahay. Kaya sa frustration ko inabot ko ang vanity table na katabi ng kama namin at saka ako ipinagtatapon. Kung hindi kasi ako lumpo ngayon ay ako sana ang kasama niya sa pagpapatherapy ng bianan ko. Kahit may nurse naman akong handang tulungan ako, ay hindi ko pa din pinapansin. Sinabi ko sa kanyang ang asawa ko ang kailangan ko at wala ka akong papapasukin sa kwarto namin na mag-asawa kundi siya lang. Kaya lumabas na ng takot ang nurse na galing sa ospital namin. Dahil sa panibugho ko ay hindi ko nga napigilang sigawan sa Marian pagpasok pa lang niya ng silid namin na mag-asawa. Pero laking pagsisisi ko naman nang marinig ko siyang umiiyak. Gusto ko nang suntukin ang sarili ko dahil sa masakit na salitang binitawan ko sa asawa ko. Kahit ang biyanan ko na nananahimik ay dinamay ko pa sa frustration ko. Hindi naman siya sumagot at tahimik lang na niligpit ang mga ikinalat ko sa carpeted na sahig. Nang mahimas-himasan ako ay sising-sisi ako sa ginawa ko kaya nagpadala na lang ako ng pagkain sa kasambahay dito sa kwarto namin para hindi na siya bumaba at makita ng mga kasamahan namin sa bahay ang itsura ng mukha niya. Siguradong mugto ang kanyang malamlam na mga mata na dati ay laging nagniningning kahit hindi nakangiti. Dapat nga'y unawain ko siya dahil dalawa na kaming alagain niya tapos aawayin ko pa. Tahimik kami habang kumakain pero pinagsisilbihan ko naman siya. Sinusubuan ko pa nga. Maramdaman naman niyang nagsisisi ako sa mga sinabi ko. Hindi ako nakatiis nung nililinisan niya ako ng katawan. Umiiyak akong humingi ng sorry sa kanya sabay yakap. Gumanti din siya ng mahigpit na yapos sa akin habang nag-iiyakan kami. Panay ang hingi ko naman ng paumanhin. Pagkatapos ng ilang minuto na magkayapos lang kami ay nagpaalam siyang maliligo. Hanga na din ako sa kanya dahil kahit naistorbo ang tulog niya ay hindi siya nagrereklamo. Tinutulungan pa nga ako na maging komportable ako sa paghiga. Kaya ngayon ay tahimik ko siyang pinagmamasdan habang mahimbing na natutulog. Sinusuklay pa ng mga daliri ko ang buhok niya. Maaga ako nagising dahil hirap nga ako sa pwesto ko pero hindi na ako nagparamdam sa asawa ko dahil alam kong napuyat ko siya. Kaya hahayaan ko lang siyang matulog. Para nga makabawi sa kanya ay nagpahanda ako sa mga kasambahay ng mga paborito niyang breakfast. Paborito niyang breakfast para kapag nagising siya ay kakain na lang kami. Sinabi ko naman kay Manang na tatawag na lang ulit ako sa intercom kapag dadalhin na nila para hindi lumamig. Ipinaayos ko na din yung balcony nitong kwarto para doon na kami kakain lagi. May ipinalagay din ako sofa para matambayan namin at makasagap naman ako ng sariwang hangin kahit hindi ako makalabas ng bahay. Hindi naman kasi ako pwedeng isakay sa wheelchair dahil diretso ang benda ng paa ko mula sa akong hanggang gitna ng hita. May sakay man ako ay nakadiretso naman ang mga binti ko. Hindi ko nga akalain na yung binili ko palang electric wheelchair para sa bianan ko nung kasal namin ni Marian ay magagamit ko ngayon. Kumislot naman ang charger ko nung kumilos siya sa pagkakahiga. Nakalinger kasi siya kaya konting kilos lang ay nakalitaw na agad ang bilugan at makikinis niyang mga hita. Sumisili pa nga ang panty niyang lacy.
Hinawakan ko na lang ang charger ko dahil ayaw paawat sa pagwawala. Mabuti na lang at hindi ito nadamay sa pagkakaaksidente ko. Ayoko namang gigisingin ng asawa ko para lang magpalabas ng init ng katawan. Hihintayin ko na lang siyang magising, saka kami mag-aana-ana. Sa ngayon ay kontento na ako sa paghihima sa charger ko at pagtingin sa walang peklat niyang mga hita.